na dugot pawis ang pinuhunan, maraming gutom, maraming lakad, maraming gutom pinagtitiis, yung magulang mga kapatid, maraming sacrifices. Sabi nga ni Sister Judilyn, namumulot sila ng basura. Yung basura kanilang binintahan, hihingian ko pa yan mga kapatid pag bisyo. Pag hindi nakapagbigay, medyo aabutin sila. To God be the glory, nakapagtapos sila mga kapatid sa biyaya ng ating Panginoon. Salamat. Praise God. Mapalad yung mga anak na mayroong mga magulang na nagsisikap na nagpapaaral. Amen. Salamat, Brother Rod. Napakaganda ng mensahe ng ating pong Panginoon sa Sunday School. Alam niyo po, may natutunan ako nung umatin ako ng graduation ng ating pong pangmangkin sa PICC. Meron po silang taga-guest speaker po doon. Bata pa. Ang pangalan ay Balita. Anong? Basta Balita lang yung natandaan ko mga kapatid. Ayun, Carl Balita. Bata pa siya pero ang dami na niyang achievement sa buhay. Oo. Grabe siya. Wala siyang salitang binibitawan na talagang kung alam ko lang na ganun pala, Brother Ramil, ni-record ko na. Oo, talagang may nagdaldalang teacher doon. Sino ba yun? Ang teacher, nagdaldalan din dalawa. Alas madaling araw akong nagpuyap sa mensahe tapos magdadaldalan lang kayo. Sa daming tao noon, tahimik ka. Ay, praise sabi ko, Lord, kunti lang kami sa church. Pero tao namin yung kaya tahimikan nila. Amen? Isa sa natutunan ko doon mga kapatid na yung encouragement niya na hindi hadlang ang kawalan para hindi makapagtapos. Amen. Doon kong napaisip na hindi rin hadlang ang kawalan para hindi tayo makarating sa langit. Mas maganda yung mga kawalan na yung mga kapatid. Gamitin po natin pundasyon, gamitin natin anong tawag yan? Inspirasyon para po tayo ay patuloy na maabot natin yung pangako, makamit natin yung pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Salamat din sa akin pong buting may bahay, mga kapatid. Siya po ang ating mga ngaral noong linggo. At na-request ko nga sa kanya na kung pwede lang siya na muna mangaral, mga kapatid. Magpahinga muna ako. Kaso siya mangaral dito, doon din ako. Kaya, so, sabi ko, palitan tayo. Dahil wala naman tayong pag-aari kundi ito'y pag-aari ng ating pong Panginoon. At kaya natin, sige lang. So, to God be the glory. At yung school na yon ay LCC, Bulacan La Concepcion. Licensing yan. Sabi nung president nila doon, lahat ng nakapagtapos, huwag niyo isabit ang inyong mga diploma, magtrabaho kayo. Kasi po sa bansa natin ay talagang ilang taon maghirap ka sa elementary, sa high school, sa college. Pag-apply mo ng trabaho, ang daming resume, with pleasing personality, with experience, tapos ang sahod mo minsan under minimum pa. Sa Pilipinas lang yan mga kapatid. Pero ang sabi nila, kahit saan kayo makarating, dapat makilala nila na galing kayo sa Lyceum College. Natapos kayo ng Lyceum College. Sabi niya, huwag kayong mahiya na tapos kayo sa Lyceum College. Praise God. Hallelujah. And then I pray for the Lord. Amen. Na kahit saan tayo makarating, dapat dala-dala natin ang pagiging Pentecostal natin mga kapatid. Dala-dala natin ang pagiging one God believer natin. Amen. Ano man ang kahihinatnan ng ating buhay. Hallelujah. Although mayroon na itataas ng mga paaralan sa mundo ito, pero dapat maitaas ang pangalan ng Diyos, yung standard ng ating pong paglilingkod sa Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Ayun pong napanood nyo sa YouTube mga kapatid, na mayroon tayong mga kapatid talaga na believer pag Sunday pero unbeliever other day. Wala naman dito sa atin. Doon sa malayong area ay iba na ang kanilang standard.
mababa na ang kanilang standard, mga kapatid. Kaya nawa, yung Pentecostal Hillsview, ano man ang mangyari sa mundong ito, hindi natin ibababa ang ating standard. Dahil sabi ng Biblia, ang Diyos natin ay banal at tinawag niya tayo para magpakabanal. Kaya hanggat sa uling hininga ng ating buhay, magpakabanal tayo. Sabi ng Sunday School, sundin natin ang kalooban ng ating pong Panginoon. Amen. Handa na po ba kayo sa mensahe ng ating Panginoon, mga kapatid? Tayo po lahat ay tumayo, palakpakan natin siya, purihin natin siya. Habang pumapalakpak ka, habang nagpupuri tayo, pray for the Lord for the message, according to our needs, according to the needs of your soul and my soul. Kailangan sa iglesia ito, mga kapatid, amen, ang pagkilos ng presensya ng Diyos, madama natin ang pagmamahal ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa atin pong William President. Amen. Acts chapter 4 verse 31. And when they had prayed, ganda ng topic na sa school kanina about prayer. Hindi naman tayo nag-usap, brother, no? But the Lord knows everything. Amen. Amen. When they had prayed, the place was shaken, where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they speak the word of God with boldness. Praise the Lord. Hebrews chapter 12, verse 26. Gusto ba natin yun? Prayer without the Word of God. Prayer without preaching. Pero nagkaroon ng revival dahil kumilos ng Diyos. Amen. Oh, hallelujah. Sa Bible, mapapansin natin, mga kapatid, hindi nagkaroon ng revival dahil magaling yung mga ngaral. Amen. Pag nagkaroon ng revival, but because of prayer. Right. Hallelujah. Nayanig. Nauga. Hindi naman siguro lindol na 1967 yun, mga kapatid. Dahil kung lindol yun, magtatakbuhan sila. Dahil yanig ang lugar. Ba't ako'y naniniwala, nayanig yun sila sa presensya ng ating pong Panginoon. Hindi man nauga yung building, pero nauga yung puso, nauga yung damdamin, nauga yung kaluluwa to worship the name of God. Was voiced then shook the earth, but now he had promised, saying, yet once more I shake not the earth only, but also heaven. Yan po ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi lamang lupa ang kaya niyang payaligin, kundi ang sangkalangitan. Verse 27, and this word, yet once more, signified the removing of those things that are shaken, as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. Lahat ng ating nakikita at nilalakaran, mauuga, mayayanig, mawawala, pero mayroong isang nananatili, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Na kahit inuga, kahit gaano kalakas ang lindol, nananatili siyang matibay. At yan ang hinahanap ng Diyos sa ating mga kasama. Minsan nauuga ang ating pananampalataya, pero ang gustong makita sa atin ng Diyos, nananatili tayo na naglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. In times of shaking, be courageous. Amen. Hallelujah. Sa panahon na inaalog ang ating pananampalataya, sa panahon na niyuyug-yug, nililiglig ang ating pananampalataya, manatiling matibay, manatiling matatahag. Amen. Sa paglilingkod natin sa ating pong dakilang Diyos, mga kapatid. Amen. Aming Diyos na dakila, salamat po sa umagang ito. Naniniwala kami
Hindi mo kami pauuwiin na hindi namin madama ang iyong presensya, na hindi kami nakaranas ng himala, Panginoon. We pray na habang kami po'y nakikinig at nangangaral ng iyong salita, Panginoon, mangusap ka sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. We pray for the Holy Ghost revival. Thank you so much, Lord, for the anointing. Salamat sa biyaya na binigyan mo pa ako ng muling pagkakataon na magamit sa likuran ng pulpito ito. Kaya kayo lang ang may taas, kayo lang dapat maluwalhati. Lahat ng papuri at palakpak at pagkakilala at pagtakila ay tanging sa iyo lamang, Panginoon. You always be increased, and I must always decrease. In Jesus' name, Amen. Palakpak kang minsan. Kumamay ka ng tatlo, mga kapatid. Sabi mo sa kanya, magpakatatag ka, magpakatibay ka, magpakalakas ka. Amen? Praise the Lord. Please be seated, mga kapatid. Brother LJ, maraming salamat. Amen. Kay Sister Eva, sa atin, Panginoon kakilang. Isa po sa nakakamangha, pag nabasa po natin ang buong chapter ng Book of Acts, mga kapatid, napakarami po tayong matutunan sa buhay ng unang mananampalataya. Kapag napag-aralan natin from Old to New Testament, marami tayong mga puntos, mga insights na makukuha kung paano tumatag at tumagal hanggang sa kanilang kamatayan yung mga unang Kristiyano na naglilingkod sa atin pong Panginoon. Sapagkat hindi po piro ang kanilang pinagdaanan, kaya more or less 2,000 years ago hanggang ngayon, every Sunday na pag-uusapan ang kabayanihan ng unang mananampalataya. Hindi dahil sa magaling sila, kundi magaling ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Amen? Amen. Praise God. So grabe po, in-empowered sila ng Holy Ghost ng ating pong Panginoon. At ito po, mga kapatid, ang atin pong matutunghayan sa umagang ito, na pinapahintulot o pinapahintulot po ng Diyos na ang mga mananampalataya ay mag-suffer ng mabigat na mga pagsubok. Amen? Kaya mapapansin natin, hindi sa lahat ng linggo alay tayong magpuri. May mga linggo na matamlay tayong magpuri. Hindi lahat ng araw ng linggo masaya tayo. May araw ng linggo na malungkot tayo. Hindi sa lahat ng linggo wala kang problema. May linggo na problema ka. Bakit? Para masubok ang ating pong katatagan sa ating pong paglilingkod, sa ating pong dakilan. Dapat nga pagkatapos ng mga alagad na grabe po ang himala ng Diyos sa kanilang buhay, hindi sila na-appreciate ng mga Sadducees and Pharisees. Pagpunta nila ni Apostol Pedro sa templo, sa Gate Beautiful, sa templo na pinagawa ni King Solomon, alam natin ang kwento tungkol sa isang taong may sakit doon. Amen? Humingi siya ng limos. Pero hindi yung limos ang natanggap niya, kundi yung kagalingan sa karamdaman niya. Dapat i-encourage sa mga Sadducees na mga Pharisees na patuloy na mangaral at gumawa ang himala ng Diyos sa may mga sakit karamdaman. Pero anong ginawa? Bago matapos ang Acts chapter 3, ay hinuli ang dalawang ito, pinagbubugbog at kinulong, mga kapatid. Amen? At pinahintulot ng Diyos na mabugbog sila. Pinahintulot ng Diyos na makulong sila. Pero tingnan niyo ang mga taong ito, mga kapatid. Hindi sila tumalikod at hindi sila sumurinder. Mayroon pa rin silang katabangan na maglingkod at magpuri sa ating Panginoon. Anong prayer mayroon sila? Anong tibay mayroon sila? Anong pananampalataya mayroon sila? Bakit tumagal sila sa paglilingkod? And I pray, mga kapatid, yung kanilang katatagan, yung kanilang prayer, yung kanilang tibay ay ma-adapt din natin para anumang pagsubok ang ating mararanasan, na manatili tayong malakas, manatili tayong matibay
specific ng Bible kung anong klaseng paghihirap at kamatayan mayroon sila. Pero pagdating ng Roman Empire, mga kapatid, kari-mari-mari ang nararanasan ng mga Kristyano. May binalatang buhay, mayroong tinutusok ng bangkaw na buhay na parang ang baboy na litsyon. Hinuhuli pag alam nilang Kristyano ka, pag alam nilang sumasamba ka, naniniwala ka, disciples ni Jesus Christ, huhulihin ka. Dadalhin ka sa lugar na malayo, sa bayan mo, sa pamilya mo, ito-torture ka. Pag torture mga kapatid, hindi biro yan. Dahil nakakita na po ako ng tao kung paano i-torture. Lalo na kung paaaminin. Babakasan ka ng kukog, babalatan ka ng buhay. Hindi biro. Ibig sabihin, hindi biro. Yung pinagdaanan ng unang mga Kristyano. Nasabi na ng Biblia hanggang sa kanilang kamatayan. Pero bakit matatag sila? Bakit matibay sila, mga kapatid? Amen? Tayo minsan, hindi tayo nakakaranas ng ganong problema. Minsan gusto na natin sumurinder sa Panginoon, mga kapatid. Pero bakit sila matibay? Anong commitment mayroon sila? Anong pananampalataya mayroon sila? Na sa gitna ng pagsubok, imbis na aatras sila, lalo pa silang patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Dahil ako po'y naniniwala, mga kapatid, totoo ang kanilang paniniwala na mayroon talagang langit na inihanda sa atin ang dakilang Diyos. Dahil kung walang langit, mga kapatid, amen, hindi tayo magtatagal sa maglilingkod. Magbabaklay tayo na, magbabaklay tayo lahat, pero naniniwala tayo na may langit. Kaya tayo nakikipagbaka sa atin pong paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Pag nabasa po natin yung buong chapter ng Book of Acts, makikita natin, mga kapatid, na yung prayer nila, iba sa prayer natin. Nung hinuli si Peter, pinagbawalan silang mangaral. At nakakalungkot na sa atin rin ngayon mayroon na rin pinagbabawal na pangangaral. Correct. Come on. Nung makarinig ako, ganun brother Rod, sabi ko, buti pa nanatili na lang ako sa Katoliko. Wala na sanang sasama pa ang loob sa akin. Nag-i-expect tayo na yung mga inborn Pentecostal, matagal nang naglilingkod sa atin pong Panginoon, sila yung minsan mayroong tunay na kabanalan. Pero ang nakakalungkot, kung sino pa yung bago, yun pang pinaglalaban, yung kabanalan. Pero sabi nga, hindi talaga tayo pwedeng tumingin sa tao. Doon tayo sa pangako ng Diyos, mga kapatid. Sabi ng umuli sa kanila, pwede ba kayong dalawa? Huwag nyo nang ipangaral ang pangalan ni Jesus. Kasi napapagabag sila, mga kapatid. Every time na mayroong gumagaling, yung mga Sadduceo at Pariseo na nauuga yung kanilang pananampalataya. Dahil gusto nila, sila lang ang maging sikat. Ayaw nila sa followers ni Jesus Christ. Dahil yung mga pilay, yung patay, nabubuhay. Pero anong sabi ng mga alagad? Sino ang aming susundin? Ang tao o ang Diyos? Ang utos ng tao o ang utos ng Diyos? Sabi nila, purihin ang Panginoon. Ay ibig sabihin, nakahanda sila nung tayo ngayon, brother, na kahit patayin sila, nakahanda silang humarap sa kamatayan. Malakas ang kanilang loob, matibay ang kanilang loob, dahil alam nila, mas dapat sundin at katakutan yung Diyos na kanilang pinaglilingkuran, na siyang atin din pong pinaglilingkuran, mga kapatid. Amen. Hindi nila pinag-pray. Lord, patayin mo na lahat ng mga Romano. Marami kung tayo nun, yun ang pray natin eh. Lord, patayin mo na ang mga Romano. Ang hirap na persecute ka. Yung magutom ka lang, mga kapatid, mahirap. Yung wala ka nga lang pera, mahirap.
Yun bang wala kang ginagawang masama, naglilingkod ka sa Panginoon, pero isip, secure ka? Yes, walang masama sa prayer natin, Lord, bigyan mo kami ng maraming pira para hindi kami magutom. Lord, bigyan mo kami ng ganito, ng ganyan, ganito. Walang masama doon, mga kapatid. Amen? Pero sila, never, Sister Mariel, Lord, ipakain mo sa pating yung mga Sadducees, yung mga Pariseo. Nawa, Lord, bulagin mo silang lahat. Nawa, Lord, magtagaan na sila lang. Diba? Lord, nawa, masusundukan na sila lang kasi kaya gawin ng Diyos yung mga kapatid pero hindi sila nag-pray. Alam niyo po ba kung anong prayer nila? Panginoon, Amen. Nakita mo ang kanilang pagtrato sa amin. Nakita mo ang kanilang pagpapahirap sa amin. Lord, bigyan mo kami ng courage. Bigyan mo kami ng tibay. Bigyan mo kami ng lakas ng loob. Amen. Na isishake pa nila ang aming pananampalataya. Lord, bigyan mo kami ng tibay na kaya namin tiisin, na hindi kami kakalikod sa paglilingkod sa iyo. Amen? Napakagandang prayer niya, mga kapatid. Sabi nga ni Sister May, nung nagkasakit ang kanyang anak, hindi siya mapapakali. Darating sa punto ng buhay natin, Brother Edred, na matatakot tayo. Pag mayroon tayong magulang, mayroon tayong kapatid, mayroon tayong anak, naghihingalo, tatakot ka. Kung naniniwala lamang tayo sa lahat ng santo, tatawagin natin, mga kapatid. Ubot sipon nga lang, nag-aalala na tayo. Lalo na kaya kung isasakay sa emergency at itatakbo doon sa room ng ambulansya. Amen. Pati baliktad, sasakay sa ambulansya, saka ilalagay sa emergency. Natakot ka, saan ka kukuha ng pera? Saan ka kukuha ng pambayad? Di ba ang prayer natin, Lord, pagalingin mo ako, pagalingin mo sila. Lord, nawa walang mahirap sa amin, hayahay kami lahat, naka-high-is kami lahat, naka-fortuner kami lahat, walang masama sa ganung klaseng prayer. Pero sa konsepto ng Bible, mga kapatid, mula noon hanggang ngayon, hindi inalis ng Diyos ang kamatayan, hindi inalis ng Diyos ang sakit, hindi inalis ng Diyos ang problema, hindi inalis ng Diyos ang paghihirap. Pero ang prayer ng mga lagat, Lord, sa lahat ng pagsubok na aming kakaharapin, bigyan mo kami ng tibay. Amen. End of times, our faith is shaken. We must be courageous. Maging matibay tayo, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Yeah. What they're praying for is an ability to be unshakable. What a beautiful prayer, mga kapatid. When I read this quotation, parang nauntok ako. Minsan hindi natin pinag-pray, Lord, ano nga pagsubok, dapat hindi mayayanig ang aking pananampalataya sa UPC Hills United. Minsan hindi natin ipag-pray na hindi tayo maging offendable. Kasi hindi maiiwasan, mga kapatid, na na-offend po tayo. Napakagandang prayer, unshakable, unoffendable, unimmovable. Ano bang mangyari, ano bang sirkunstansya na ating kakaharapin, mananatili pa rin tayong nagliliwanag, nag-iilaw sa iglesia ito, mga kapatid. Amen! Come on, Apostolic Prayer, palapakan natin ang ating dakilang Diyos. No matter what happens, ano ba bang darating sa ating paglingkod, manatili tayong matibay. Bakit? Tinuturuan tayo ng Diyos. Manalangin kung ano yung dapat natin ipanalangin para maging matibay tayo sa paglingkod sa ating Panginoon. The number one problem po ngayon, hindi lamang dahil sa kasalanan nating mga tao, hindi lamang sa Pilipinas ito nararanasan, kundi sa iba't ibang bansa. Na lagi tayong nag-iisip, mga kapatid, na maging haya-haya nating buhay. Amen? Napakasarap, Brother Billy, sa loob ng 10 taon. Wala kang problema, tulog, gising lang. Diba? Amen. Sarap noon. 10 taon, tulog, gising, kakain ka lang, exercise ng konti, walang magbubunga nga sa atin, walang magdadaldal sa atin, walang nagpaparating, kaya talaga. Pero bakit hindi niloloob ng Diyos? Alam niyo po ba na yung problema natin ngayon, problema din ng mga unang tao sa lumang tipan pa lang? Bakit hindi inalis ng Diyos yung problema ni Adan at Eva?
Hindi niya inalis. Hanggang sa panahon ni Moses, sa panahon ni Abraham, sa panahon ni Jacob, sa panahon ng mga hari, sa panahon ng mga propeta, sa panahon ng mga hukom. Amen? Anong nirereklamo ng tao sa Diyos? Problema eh. Pero bakit hindi inalis ng Diyos? Alam ng Diyos ang dahilan bakit tumatalikod yung iba sa Kanya dahil sa problema. Masama ba yung gusto mong magkaroon ng 10 highways? Tapos ang ibibigay sa'yo 10 dihilan sa sakit? Huwag sa Bisaya pa, tarak-tarak. Wala akong pabili niyan dati, Sister Maria, yung chinilas. Ginagawa kong gulo, tapos yung saging, tusukin ng, bro na. Di ba hindi masama na manalangin ka na wala kang problema? Di ba hindi masama na manalangin na, Lord, gusto ko hayaan, gusto ko wala kang negatibo na nakikita? Di ba ang ganda noon mga kapatid? Amen? Pero bakit hindi pinahintulot ng Diyos na mawala ang problema at ang lahat ng ating pangangailangan? Alam ng Diyos na kaya niya isupply lahat ng ating pangangailangan, pero bakit kailangan natin magtrabaho? Bakit kailangan pa natin magkasakit? Bakit kailangan pa natin pumunta sa doktor? Ang sabi ng isang doktor, mga kapatid, alam niyo ba bakit pumapirma kayo ng waiver pag nagpupunta kayo sa ospital? Kasi walang doktor na magpapagaling sa inyo. Hindi tiyak din ng doktor na yung gamot na iinumin nyo. Kaya nga may waiver kayong pinipirmahan. Kaya ano mang mangyari sa inyo, walang pananagutan yung doktor at ospital kung mamatay ka. Tama? Kahit nagagastos ka ng milyon, hindi ka siguradong gagaling. Amen? Kaya bago tayo pumunta sa doktor, mga kapatid, advice natin, una tayong lumapit sa ating pong Panginoon. Pero ito, mga kapatid, bakit hindi pa ako sinasagot? Bakit hindi inaalis ng Diyos ang mga problema natin? Kasi sa problema, dyan tayo nagkakarambulan. Ito si Pastor, dinilitay pa, hindi na napatay, gagalit na. Hindi ba pwedeng pag-alis natin, automatic na lang silang mamatay lahat para wala ng problema, mga kapatid? Yung nasabi ko, mga palit, pagmamahal yan. Diba? Nakangintay siya, brother, ulit. Pa-smile, ha? Di ba napakasarap harapin ang problema na nakangiti, Sister Maria? Amen. Kasi lalayuan tayo ng Diablo eh. Siya maaasal sa atin eh. Kasi every time na tayo sisimangot, siya nakangiti. Pero pag tayo nakangiti, siya simangot. Kaya na natin ang Devil nakasimangot, mga kapatid. Tayo nagiging masaya pa rin, matibay pa rin. Bakit hindi inaalis ng Diyos ang ating pong mga problema? Dahil ayaw ng Diyos na tayong mga tao ay magtiwala sa ating mga sarili. Kaya mayroon tayong mga problema para ipaalam sa atin ang Panginoon na hindi natin kaya pagwala siya. Kailangan talaga natin ang Diyos sa mga buhay natin, mga kapatid. Sa mga inapo, sa mga descendants ni Cain, nakilala at naging bantog ang kanilang mga pangalan dahil nagkaroon sila ng mga syudad na nakapangalan sa kanila. Masama ba magkaroon ka ng syudad? Masama ba, Sister Jane, na magkaroon ka, mag-aari mo ang isang buong bayan? Hindi lang barangay, kundi bayan. Hindi naman siguro masama. Sister Elgin, lahat ng barangay dito, mayroon kang tindahan. Ganda noon, mga kapatid. Ano ang pangalan ng tindahan ni Elgin Sari-Sari Store? Oh, yeah. Pag nakita natin yung pangalan, alam na tayo kung saan tayo nakakamura, mga kapatid. Bakit pa tayo pupunta sa iba? Andiyan na. Kumplito. Amen. Masaya yung mga inapo ni Cain dahil naging bantog ang kanilang pangalan hanggang sa panahon ni Noah. Pero anong ginawa ng Diyos? Nilunod sila. Hindi pa naging masaya ang Diyos kung naging masaya ang mga tao, mga kapatid. Bakit sila nilunod? Bakit sila? Ano rin nilunok sa Tagalog? Nilunok ka na. Tama, mga Bisaya.
kanang baha, inapaw. Yung di ba yung sa panahon ni Noah? Oo, di ba? Nagpaulan ang Panginoon. Baha. Binaha. Oh, binaha, nilunok kasi sa Bisaya. Nilunok. Oh. Basta yun na yung mga kapatid, inapawan sila ng napakaraming tubig. Amen? Bakit nilunok ng Diyos? Bakit pinabahaan sila ng Diyos? Dahil ang mga tao sa mga lahi ni Cain, nag-enjoy na sila, hindi sa presensya ng Diyos. Kasi ang gusto ng ating Panginoon na mag-enjoy tayo sa presensya niya, mga kapatid. Na every time na pinagpapala tayo, na every time na pinapagaling tayo, na every time, mga kapatid, believe na naluluwal ate ang pangalan ng Diyos. Ano man ang tinanggap natin sa buhay. Isang magandang kasaysayan sa Bible. Alam na alam natin mga bata yan. Iwan ko lang sa hindi mga ano. Basta tayo mga bata, alam natin yan. Sa Turi ni Babel. Bakit hindi sila pinatapos ng Diyos? Gusto nilang magtayo ng napakataas na turi na hanggang umabot sa langit. Ang galing ng leader nila, Brother Rob. Akalain mo na paniwala yung mga tao na yun? Walang elevator? O ilang palapag na yung nagawa nila? Gaano nakataas yung turi ni Babel? Hindi ba masaya ang Diyos na yung mga tao na yun nakapag-isip ng ganong magpatayo ng ganong turi, mga kapatid? Anong ginawa ng Diyos? Di ba hindi na sila magkaintindihan? Ba'y pakiabot ng kung haluglas, gumamit pa sila ng haluglas? O ano man ginamit nila doon sa building na yun? Ba'y pakiabot ng haluglas? Nanong sabyan mi? Halikubalo nanong sabyan mi? Hindi mo gulat ka, hindi na maintindihan. Yung katabi, kababayan naman niya, parang kapatid, kamag-anak, pinsan, what did you say? Pray ba sa Diyos? Waray-waray manining ng mga tao. Maun sa manining ng mga tao. Kulat sila eh. Magsain na. Mga unta. Ay na, ginahambal nga. Ay niya tinagan mo? Tagtitibangan? What do you say? Nakali yun. Arigato! What you wish? Di ba nagkagulo mga kapatid? Bakit sila nagkagulo? Dahil nagkakaisa sila na gusto nilang humigit pa sila sa Diyos. Kaso hindi talaga pwede mga kapatid. Dahil hindi papayag ang Diyos na magiging sikat pa tayo kaysa Kanya, na magiging kilala pa tayo kaysa Kanya, na matanggal pa tayo kaysa Kanya. Sa lahat ng naabot natin, sa Diyos pa rin ang kapurihan, mga kapatid. Ginulo yung kanilang salita. Hindi natapos ang building. Amen. Maulit pa ba kay Kapoy? Hindi na magkasinabot mga kapatid. Copenhagen. Lahat na ng salita nandoon na. Magkaintindihan pa ba? Kagulo mga kapatid. But in the day of Pentecost, ginulo rin ang kanilang mga pananalita ng Espiritu Santo ng ating Panginoon. Pero hindi sila nagkagulo, Sister Jen. Iba't iba man ang kanilang pananalita, but they filled the Holy Ghost. Amen. Dahil nakaiba-iba man ang kanilang salita, hindi naging daan yun para maghiwalay sila, kundi
kundi nag-unite sila sa Espiritu ng Diyos, mga kapatid. Nag-unite sa atin, amen. Ano man ang lahi natin to glorify the name of the Lord. Palagpakan natin siya, mga kapatid. We declare the praises to God. Pag tayo po ay nagbabalak para sa ating sariling pananampalataya na masira, mga kapatid, tayo ang talo. Pag tayo po ay nagbabalak na gumawa ng masama laban sa ating kapwa, lalo na naglilingkod sa Panginoon, tayo rin ang mapapasama, mga kapatid. Kaya sabi ko kay Pastora J, doon sa meeting ng mga pastor, magpasalamat pa rin tayo sa Diyos. Dahil parte yun ng ating pong paglago sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil hindi lang member ang dapat lumago sa church, dapat tayo mga pastor at nagtuturo sa likod ng pulpito ay lalo pang lumago at maging matibay, mga kapatid. Dahil kung nasasaktan ang inyong damdamin, nasasaktan din kami, mga kapatid. Kung mayroon tayong hindi nagugustuhan, mayroon din kami hindi nagugustuhan, ngunit kailangan natin mag-unite sa Holy Spirit ng ating pong Panginoon na ano pa bang kaluluhan ang darating sa iglesia ito. Hindi tayo mawawala, nananatili pa rin matibay in the times of shaking. We must go with Diyos. Amen. Number one, rescuer ng ating pong mga kaluluwa, ang ating pong Panginoon. Lord, hindi ko na kaya yung nakikita ko. Lord, hindi ko na kaya yung naririnig ko. Dahil kung tayo manalangin, Lord, patayin mo na kaya lahat ng mananampalataya kasama ko. Kasi Jesus ako sa kanilang lahat. Hindi rin tayo mag-enjoy, brother and friend. Kasi pagpasok mo sa church, ikaw na lang din mag-isa. Alam niyo po, sa totoo lang, mga kapatid, huwag din lang akong i-chismis. Tisod ako sa sarili. Tisod ako sa sarili ko. Brother, kung hindi lang ako na nagtataan ko sa impyerno, magbabackslide ako dahil tisod ako sa sarili ko. Pero hindi, kailangan natin magpatuloy sa paglilingkod natin sa ating pong dakilang Diyos natin. Kaya, encourage tayo ng Diyos. Alam na natin bakit hindi inaalis ng Diyos ang ating mga problema. Dahil kung aalisin ng Diyos, wala na siyang silbi sa buhay natin. Amen? Kailangan tayo ng Diyos at kailangan din natin ng Diyos, mga kapatid. Amen! Palakpakan natin siya. God be the glory. Lagi po namin prayer ni Pastora J. And I believe prayer dito ng lahat ng mga pastor. Na lahat ng mga gawain maka-attend kayo. Kahit mahal yung registration, mga kapatid, yun ang prayer namin. Gawain ng kananayan, gawain ng katatayan, may gawain pa nga yung mga batang maliit, yung katulad nila yung kay Mikay. Kung nakarating mo kasi ka tayo ng mga gawain at napuspos tayo ng Espiritu ng Diyos doon, hindi natin maiisip yung ginastos natin at pagod at hirap natin. Amen. Kasi nakakapulot po tayo doon ng mga insight na wisdom mula sa Panginoon. Amen. Yung knowledge na nagmuha mula sa Panginoon. Amen? Kasi pag nanghihina tayo dito sa iglesia, doon tayo palalakasin ng ating Panginoon, mga kapatid. Bakit? Nakakarinig tayo ng mga patutuo na akala natin tayo nahihirapan, pero yung mga kasama pala natin, mas mahirap. Alam niyo po kung sino yung taong mayroong mabigat na problema? Yung taong umingiti. Kasi pag taong nakaganyan na yan, alam mo may problema. Pero pag nakangiti, hindi mo alam na may problema yan eh. Amen? Kaya pag nakita kayong nakangiti, malaki ang problema yan. Malaki lang ang kanyang tiwala sa Diyos. Kaya nakakangiti yan, mga kapatid. At yan ang magandang gagawin natin. Amen? Hallelujah. Kasi po, pag sa gawain ng mga pastor, hinahambalos rin kami ng mensahe ng Panginoon.
At kapag hinambalos namin kami doon, hindi mo kami pwedeng gumanti sa inyo. Kaya pag naka-attend kayo ng gawain ng Panginoon, malusin din kayo ng Panginoon. Pero yun mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Pero sige lang. Kung mayroon mga hindi makaka-attend, sige lang mga kapatid. Tuloy lang tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Pasasaan ba't makarating tayong lahat? Kailangan talaga natin ang salita ng Diyos. Kasi pag nililiglig, niyayanig yung ating pananampalataya, hindi tayo tatagal pag wala ang salita ng Diyos, mga kapatid. Amen? Amen. Number 1 kong training sa amin sa Bible School ay magkaroon ng matibay na pananampalataya sa Diyos. Kaya sabi sa akin ni Pastor Mike, wala na si Pastor Mike, nauna na siya mamaya, mga kapatid. Ang ganda ng alarm na yung mga kapatid. Oh, sabi sa Mindoro at sa Kapalawan, lakas ng ulan. Huwag ka ng slide. Basahin kayo, sinasabi yan. Oh, alert yan. Pag pinabayaan natin yan, manidiskrasya tayo yan. Tama? O, parang gano'n din yan, salita ng Diyos. Amen? Babala din yan. Pag binabaliwala din natin, didiskrasya tayo. Number 1 tinuturo sa amin sa Bible School, have faith in God. Kaya sabi sa akin ni Pastor Mike, Kuya Dio, by faith. Hindi ko maunawaan yung by faith, mga kapatid. Kaya pala, kung hindi ako nakapagtapos, kung hindi po ako nakapagpastor, hindi ko lubos maunawaan bakit kailangan natin ng pananampalataya sa Panginoon. Kasi hindi pala doon pinag-uusapan, Brother Reverend, na kapag nakapagtapos ka ng Bible School, okay na, ayos ka na, malakas ka na, matibay ka na, hindi pala. Sa Bible School, tutulungan ka to overcome your problems. Pag naka-overcome ka na doon, masaya ka, malakas ka, pero paglabas mo pala, yun ang tunay na gira. Dahil pag wala pala tayong pananampalataya sa Panginoon, hindi tayo tatagal. Unang kalaban namin sa ministry, mga kapatid, gutom. Give up namin yung maliit namin negosyo ni Pastora G sa IPSA. Kami nasa harap na kami ng pinto ng IPSA sa Gate 6. Libo-libo yung mga tao ng malabas dyan. Ano ba yung paninda namin sa ibang paninda? Parehas lang. Bakit doon sila bumibili sa tindahan namin? Hindi. Sabi ko, pambihira naman ito, Pastora G. Di ba nila nakikita yung tindahan natin? Nagpapagwapo na nga ako dyan, nagpapabago na nga ako dyan para bibili. Wala man lang bibili. Minsan wala pa kami pambayad sa pwesto. Dahil ang gusto pala ng Diyos, Brother Jess, mag-full time kami. Ang problema, walang sweldo. Yung panggagalingan mo ng pastor, hindi magpapadala sa'yo, magpapasupport sa'yo ng libo-libo araw-araw para maglingkod tayo. Bakit lagi kayo may dalang malunggay, pastor? Ang ganda kasi sa katawan, hindi nila alam pantawid gutom namin yung mga kapatid. Amen. At kapag nangangaral ka na ng salita ng Diyos, sisiraan ka. Ay, mga kulto yung mga yan. Ay, mga bagong sulpot yung mga yan. Ay, mga manluluko yung mga yan. Wala naman silang ebidensya. Unang gawain, nakapagpadala kami ng mga kapatiran ni Pastora Chick. Kahit masaya kami. Oh, glory to God. Oh, na-recognize na rin na mayroon pala yung patient dito sa nae. Nakapagpadala ng kaluluwa. Yung naipadala namin sa biyaya ng Diyos, kahit isa walang natira. Naku-Holy Ghost naman. Nare-revive naman. Pag nagpuri
tayo, pero bakit walang natira? Napunta nga ni Brother Billy yung kabilang church doon, Binigyan ako ni Pastor Bill ng speaker kalalaki galing sa Bulacan. Ang liit lang yung dalawang speaker pa lang, Brother Rod, puno na. Ano ba nakating kayo ni Sister Jen doon? Nung pandemic? Grabe. So, pag may gawain doon, pinapaingayan talaga. Kaya one time talaga, Sister Sheila, hinambalos yung drum set na yun. Yung mga kapitbahay doon, nagsilipan doon kung ano nangyayari. Mapalusin ko, Brother Yes. Pero hindi ba sila makareklamo kay December man? Kaya pala sabi niya, kailangan natin ng pananampalataya. Kasi darating pala na yung mga tao na makakagapay natin sa gawain ng Diyos, aalisin sa atin, Brother. Sa totoo lang, kung wala kayong pananampalataya, wala na kayo dito lahat mga kapatid. Hindi mo kayo magtitilis sa mga pagmumukha namin. Bakit kayo nakakatagal ng dahil sa Diyos? Kahit anong level, kahit anong shifting, kahit anong yun, bumabalik tayo ng dahil sa Diyos, mga kapatid. Kahit kung wala tayong pananampalataya, matagal na tayong wala sa Panginoon. Pero salamat sa Diyos na tinaniman niya tayo ng mga salita to endure hard times. Right. Glory to God. Hallelujah. Praise God. Alam niyo po, marami na pong taong nang-iwan sa amin pero hindi kami iniwan ng Diyos, Brother Jesus. Amen. Hallelujah. Kaya every time na mayroong pagliliglig sa church, kasi nga sabi nila, kapag ang mangga maraming bunga at may mga hinog, Sister Maria, inuuga talaga yan. Amen. At ayaw ng Diyos na manatili tayo sa iglesia. Si Apostol Pedro, kung hindi po matibay ang kanyang pananampalataya, nung sinabihan siya ng Panginoon, "Hoy, Satanas," palagay ko backslide na. Diba? Diba sabi niya sa Bible? "Hoy, Satanas, lumagay ka sa likuran ko." Kung ako nasa kalagayan ni Pedro, pisod ako, mga kapatid. Amen. Pero wala. Sunod pa rin si Pedro sa atin pong dakilang Diyos. Anong punto doon, mga kapatid? Na sa atin talagang paglilingkod. May mga panahon na may masasagupa tayong hindi maganda. May naririnig tayong hindi maganda. Mabuti naman ang ating ginagawa. Mabuti naman ang ating intensyon. Pero bakit pinahintulot ng Diyos na masaktan ka? Hindi para mawala ka sa iglesia. Para lalo pa tayong patatagin. Para lalo pa tayong patibayin, mga kapatid. Kung darating ang panahon, dadalhin tayo ng Panginoon sa ibang lugar, dadalhin kayo sa ibang lugar, pag nakarinig kayo ng masakit na masalita, wala, yan pastor, sanay na kami dyan. Matibay na kami dyan. Hindi na kami mababaklay yan. Halos linggo-linggo na kami nakakarinig. Amen! Yan ang gusto namin! Amen! Palapakan natin ang Diyos namin. Ang sakita pala. Kaya pala pinatahintulot ng Diyos na masaktan tayo. Hindi para mawala. Para lalo tayong tumibay. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. 1 Peter chapter 1 verse 23. You have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and abiding Word of God. Ang buhay nating mga tao ay katulad sa puno, katulad sa mga bulaklak na may mga sandaling panahon na tumutubo at mawawala. Amen? Pero nung tayo pala ay na-born again, Sister Mariel, yun palang ating kaluluwa na mapapahamak. Pag sinunod natin ang salita ng Diyos, amen, hindi na pala tayo mapapahamak. Amen. Kaya ito pa man pagdadaanan natin, mga kapatid, na masakit na ating mga maririnig. Tuloy lang,
lang. Dahil hindi tayo intensyon na saktan. Dahil hindi intensyon ng Diyos na mawala tayo sa simbahan. Ang intensyon ng Diyos na ikaw at ako ay patibayin ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Na sa panahon ng ilingling at niyayanig ang ating pananampalataya, nakakaaway pa rin tayo, nakakatalon pa rin tayo, nakakasayaw pa rin tayo. Amen. Bakit? Alam na natin ang salita ng Diyos, alam na natin ang prayer, alam na natin, amen, na gustong upan ito ng ating pong dakilang Diyos. Pwede ba mapapansin natin? Kung kailan tayo lagi nakakarinig ng masakit na salita, kulang na lang banggitin ang pangalan natin, pero tayo ginagamit. Amen? Amen. Di ba napakararong ng Diyos mga kapatid? Kung sa ating sarili lang, mababackslide na tayo, pero gagamitin pala tayo ng Panginoon. Amen. Oh, hallelujah. Yung sakit, dito lang yan sa lupa. Yung pagliglig, dito lang yan sa lupa. Yung problema, dito lang yan sa lupa. Yung sakit, dito lang yan sa lupa. Dadalhin tayo ng Diyos, mga kapatid, sa lugar na kahit anong liglig sa ating pananampalataya, hindi na tayo mauuga, brother Benji. Hindi na tayo masasaktan. Hindi na tayo magtatampo. Hindi na tayo magdadalamate. Hindi na tayo nabibigatan, mga kapatid. Amen! Kailangan lang natin maka-overcome. Every time na mayroon tayong problema, may solusyon ang ating dakilang Diyos. We need to pray. Panginoon, yung linggo na lang kami pinapatamaan ni pastor at ni pastora, tapos ipapadala kami sa gawain, kami pa rin pinapatamaan. Bakit kinakausap ng pastor namin yung magtuturo para tamaan talaga kami? Pag ganun ang ating naririnig, mga kapatid, kailangan nating lumuhod. Amen. Lord, patibayin mo ako. Dahil pag hindi mo pa ako patibayin, mapapahamak ako, magbabackslide ako, ako pa rin ang talo. Lord, bigyan mo ako ng tainga na kahit gaano kasakit ang aking maririnig, magre-rejoice ako, magpapuri ako, magtatapat pa rin ako sa iyo, Panginoon. Sabi ng isang preacher na napakinggan ko, mga kapatid, kapag dumadami ang ating problema, terrible anxiety, terrible fear, ang dahilan pala noon, malayo ang ating koneksyon sa Diyos. Amen. Kung sa loob ng isang araw, hindi na tayo makangiti, malayo, sabi niya, malayo ang ating koneksyon sa Diyos. Kasi alam natin kung ano ang magagawa ng Diyos natin. At alam natin kung ano ang solusyon para matulungan tayo ng ating Panginoon. We need to commune our God. Pag wala na tayong prayer, ang aatake sa atin, puro pagliglig sa ating pananampalataya. Pag wala na tayong prayer, puro problema. Pero kahit gaano kakaraming problema, pag mayroon kang prayer, amen, malakas pa rin ang loob mo. Masaya ka pa rin, mga kapatid. Inspirado ka pa rin. Positibo ka pa rin, amen. Dahil tutulungan tayo ng ating dakilang Diyos. In time of shaking, being courageous, manalangin tayo ng tibay. Amen. Huwag na natin ipag-pray na alisin ang lahat ng problema dahil hindi talaga aalisin ng Diyos ang problema. Maaalis lamang ang problema natin sa mundong ito pag ginunaw na ng Diyos ang mundong ito, mga kapatid. Kaya ang prayer natin, Lord, kahit anumang problema ko sa church, sa iglesia, sa aking pamilya, hindi dapat na mawala kami sa paglilingkod sa iyo. Patuloy pa rin tayong maglilingkod sa ating dakilang Diyos. Sino po nakakita ng lubak na kalsada? Di ba dito lang sa may paliko? Lubak-lubak na yan dyan? Ang tagal na yan dyan, Brother Rod. Bakit hindi naayos? Yo, Brother Jobber, dalot ako yan. Ang lubak, problema, pero nakakatulong din minsan. Kasi mag-iingat naman. Tama ba, mga kapatid? Siya alam natin may lubak eh. Kaya pagkakapatira natin matampuhin, magagalitin, mag-ingat man din tayo. Kaya magsagi tayo, magka-problema man.
Totoo ba mga kapatid? Minsan lubak tayo sa loob ng iglesia. Pero bakit hindi tayo inaalis ng Diyos? Lord, ang tagal ko na sa Panginoon, bakit hindi talaga ako lumalago? Ay, sino dumadaan sa kalsada na hindi lubak? Anong pakiramdam natin pag ang kalsada hindi lubak? Smooth, komportable. O, yung dito pa sa may bayan, pag dinadaan ko doon si Pastor Jet, ang ganda dito ng kalsada, Pastor, paturata ilang tagtakbo. Ayos eh. Pero mapapansin niyo ba mga kapatid? Minsan, yung lubak ang dapat i-repair, pero yung smooth na kalsada, minsan sinisira. Napansin niyo? Ang daming sinado na pwede ayusin, dito pa yung ginadyakamit. Likit talaga sila, talaga. Di ba mag-isip kayo? Ang Pilipino talaga kakaiba. Yung sira na dapat ayusin, pero yung ayos ang sinisira. Alam niyo po ba mga kapatid, na yung mga maayos ang espiritu, alam ng Diyos na maayos ang ating espiritu, pero bakit sinisira ng Diyos? Hindi sinisira na negative na pagkasira. Bakit pinapahintulot ng Diyos na minsan masira yung ating attitude? Masira yung ating okay naman eh. Ano bang hinahanap ni Pastor? Perfect ba? Ganda na ng tugtugan eh. Ganda na ng sayawan, nagagalit. Ayos na nga, sisirain pa. Parang ginajak-hammer mga kapatid. Amen? Tingnan niyo po yung ayos. At kapag sinira, kapag inayos ulit, ano makikita niyo mga kapatid? Matibay na siya. Matagal na siya masira. Bakit? Sanay na siya. Amen? Kaya every time, mga kapatid, dumadating sa punto na alam natin na matuwid ang ating ginagawa. Pero pinapahintulot na masaktan ng Diyos na masaktan ka. Dahil mayroon pang nakikita sa iyo at sa akin ng ating Panginoon na pwede pa tayong magamit, na pwede pa tayong maitaas, to glorify the name of God. Na palakpakan po natin ang ating Panginoon. In Matthew chapter 27, second to the last, in the book of Matthew, bago malagot ang hininga ng ating pong Panginoon, sumigaw siya. At sa kanyang pagsigaw, nahapak po. Kurtina ba yun? Grabe. Nahati. At grabe ang pagkauga. Pati yung shaking, yung bato na biyak. Kaano kalakas naging yun? At din ang kapangyarihan ng Diyos na kapatid. Pagbabalik ang ating Panginoong Jesucristo, ang tindi ng mangyayari sa sanglibutan ito. Mayayanig ang sanglibutan ito sa pagbabalik ng ating pong Panginoon. Dahil sa kanyang pagbabalik, hindi po blessings ang kanyang dala sa mga unbeliever. Ang blessings ay para lang sa mga believer. Sa muling pagbabalik ng ating pong Panginoon, ang dala-dala niya hustisya, ang dala-dala niya galit kanino? Doon sa hindi mananampalataya. Kaya mga kapatid, amen. Maaaring gusto mo na marahil tumahimik, umalis, tumalikod sa paglilingkod sa ating Panginoon. Mag-isip-isip muna tayo. Baka babalik ang Panginoon na hindi natin namamalayan. Baka babalik ang Panginoon na hindi natin alam. Sayang ang ating pananampalataya. Yung sakit na ating narinig, dito lang yan sa loob ng iglesia. Dito lang yan sa lupa. Pag nasa langit na tayo, wala na tayong sakit na maririnig. Amen! Palagpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Amen.
Lahat ng bagay dito sa mundo, mayayanig. Lahat ng bagay dito sa mundo, mapupugdaw. Lahat ng ating nakikita, mawawala. Mayroon lamang isang nananatili, kundi ang salita ng ating Panginoon. Na sinabi ng Bible, ang salita ng Diyos ay hindi babalik sa Kanya na walang kabuluhan. Lahat ng bagay dito sa mundo ay mawawala, pero ang salita ng Diyos hindi mawawala. Kaya doon na tayo magtiwala sa salita ng ating Panginoon. Kaya hindi nawala ang salita ng Diyos, hindi rin tayo mawawala. Amen! Mayayanig ang ating pananampalataya. We are seeking in our day, pero we still remain. Pag-musibigas, manatili pa rin tayo na magpagamit sa ating pangdakilang Diyos. Amen! Praise Jesus. Praise God. Ang Diyos po ay tumutugon sa ating mga panalangin. Pinatunayan ko yun sa testimony ni Sister May. Kasagyan ang kanyang anak, nung nanalangin, pinagaling ng ating pagdakilang Diyos. Amen. Yan po ang ating basihan, ang ating pananampalataya. Kaya tayo nagiging matibay sa ating paglilingkod, mga kapatid. Sabi nga ni Pastora J, hindi naghahanap ang Diyos ng dami. Ang hinahanap ng Diyos, yung Kristiyanong matibay, yung Kristiyanong matatag, yung Kristiyanong malakas, na kahit na problema, malakas pa rin ang pagpupuri sa ating pagdakilang Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Alam ko po kanina pa nangusap ang ating pong Panginoon.